Hello, Sagittarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po yung nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate kayo. So, Sagittarius, first message ninyo, gratitude. Sabi dito, pray for what you need, but be grateful for what you have already received. Ayan. So, kasi hindi naman dapat na tayo nagdadasal lang kung tayo may kailangan. Hindi dapat na nagdadasal tayo because we need something. 'Di ba? Kailangan while we are praying and asking for something, wag din natin kakalimutan na magdasal ng pagpapasalamat. We always need to be grateful, 'di ba? For all the blessings na binigay na ni Divine Universe sa atin, 'di ba? Hindi lang tayo dapat nagdadasal kasi we need this and we need that, but we also need to pray in gratitude. Okay? Kasi, di ba, yung pagpapasalamat, when we are grateful for all the blessings na binibigay niya sa atin, mas marami pa siyang ibibigay sa atin. Mas marami pa siyang ipapadalang magagandang bagay, no, sa atin kung marunong tayong mag-appreciate sa mga blessings na binigay niya. Rejuvenation, take time to rest and recharge your batteries, okay, Sagittarius, kasi baka pagod na din kayo. Baka lagi na kayong, baka nahihirapan na din kayo kasi lagi na kayong makakulang sa tulog, kulang sa pahinga, physically exhausted na din siguro kayo, mentally exhausted. Kaya, take time to rest. Okay? Kailangan mo din na magpahinga, kailangan mo na mag-recharge, okay? Ng sarili mo para na makabalik ka sa lakas, sa dati mong lakas, may balik mo yung physical strength and vitality mo. Okay? So, what else? We have Archangel Michael. Michael provides protection and strength. So, feeling ko dito, ang iba sa inyo, Sagittarius, siguro, madalas kayong magdasal kay Archangel Michael. Maybe you're always asking for his guidance, for his protection, diba? And his strength. Ayan. So, yun. Good for you. So, si Archangel Michael kasi, diba? Kapag kailangan natin ng protection, we want to be safe, siya yung pwede nating tawagin. Kasi, kumbaga, si Archangel Michael, siya yung sa mga angels, siya yung parang leader nito. Parang siya yung commander, kumbaga, 'di ba? Siya yung head ng mga angels, ng army of angels. Siya yung leader ng mga ito. So what else? We have, you may get knocked down in life. Getting up is a choice. So always get up. Okay? So, pwedeng paalala ito sa inyo sa ngayon na baka kasi meron kayong pinagdaanan lately na talagang nag-fail kayo siguro sa isang bagay, but yeah, kapag tayo ay nag-fail sa isang bagay, hindi ibig sabihin na tapos na. That's it. No, hindi. Kasi simula pa lang 'yan, no? That's not the end of everything, but that's the start, 'di ba? Magsisimula ka na bumangon, magsisimula ka na mag-isip at gawin ang mga bagay na dapat mong gawin para makabawi ka sa mga susunod mong gagawin. So, 'di ba, ang reaction natin kapag nag-fail tayo, ang iniisip natin kung papaano tayo babangon, kung papaano tayo magba-bounce back, kung papaano tayo magtatagumpay sa susunod nating gagawin, 'di ba? Hindi hindi naman tayo nag-iisip na, okay, wala na akong gagawin, 'di ba? Hindi naman gano'n ang reaksyon natin, 'di ba? Kapag nag-fail tayo, ang iniisip agad natin kung papaano tayo babawi. 'Di ba? So, dapat tama, ganyan talaga. Always get up. Okay? Getting up is a choice and you are going to always choose, 'di ba, to get up. Laban lang, 'di ba? Kapit lang, laban lang. So, we have plant the seeds of hope, nurture them and watch them grow. Ayan. Kasi maganda to kapag tayo ay punong-puno ng pag-asa, pananampalataya, pag-asa, naniniwala tayo sa universe, naniniwala tayo sa sarili natin. Rest assured, no, rest assured na you will be attracting good things. You will be attracting positivity in your life. Kasi hope is a very positive energy.
'di ba? Kung lagi kang umaasa, may pag-asa sa puso mo at lagi kang umaasa for the best possible outcome, one day talaga magbabago ang lahat, magbabago ang inyong sitwasyon at magiging maganda, maayos, positibo talaga ang mga mangyayari sa buhay ninyo. So what else? We have our lives have seasons. One day, you will look back on this time and realize it happened in order for you to grow. 'Di ba? Kaya maaari no na merong ganyang mangyari sa inyo, na maaalala mo yung panahon na to in the near future. Maaalala mo na, kaya pala, 'di ba? Kaya pala nangyari sa akin ang ganong bagay kasi for me to be able to get here 'no, sa kung ano man ang mararating mo, 'di ba? So mare-realize mo yon one day na kaya ka na dumaan sa ganitong sitwasyon sa buhay mo sa ngayon para na makarating ka doon, 'di ba? Kaya minsan minsan may mga nangyayari sa buhay natin na hinahanapan natin ng rason, 'di ba? Hinahanapan natin ng dahilan, hinahanapan natin ng justification, 'di ba? Pero in fact, hindi na natin kailangang gawin 'yon. Hindi na natin kailangang pagpilitan na I need to know. Why is this happening? 'Di ba? Hindi ako gagawa ng kahit ano muna until 'di ba, na malaman ko kung bakit nangyayari ito. 'Di ba minsan may mga gano'n tayo. But hindi na natin kailangang gawin 'yon. Hindi na dapat na iniisip or ginagawa natin 'yon. Kasi in God's perfect timing, God will make you realize, God will show you why, 'di ba? Kasi 'wag nating ipagpilitan ang gusto natin dahil lahat naman ng nangyayari sa buhay natin may dahilan, may rason, 'di ba? Kaya lang hindi natin kailangang ipilit 'no, sa universe na ipakita niya sa atin kung bakit 'yun nangyayari, bakit 'yun ang nagaganap sa buhay mo sa ngayon. May mga bagay na kailangan nating antayin ang perfect timing. So what else? Lifting the spirits of others will do the same for you. Compliment others, put their insecurities to rest, remind them they are worthy of love and respect. Ayan. So maaaring ito yung mission ninyo sa ngayon. This could be one of your mission in life or purpose in life, 'di ba? To help lift the spirits of others. Mag-ano ka, ikaw yung magpapangiti sa kanila, 'di ba? Compliment them. Maaaring isang ngiti mo lang, 'di ba? Ang laking epekto nun sa ibang tao, 'di ba? Minsan kung may mga taong nakabusangot, 'di ba? Hindi natin alam kung anong pinagdadaanan nila. Pero minsan kapag nginitian natin sila, 'di ba? Gumagaan din pakiramdam nila. Yung mga ganun ba? And, maaari 'no, na may mga gano'ng sitwasyon kayo sa ngayon. Isang ngiti mo lang, maaaring mapapangiti mo at mapapagaan mo din ang buhay or ang pakiramdam ng ibang tao. So, maybe, you know, those are the simple things that you can do for other people sa ngayon. So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.